Hello, good evening, my gabi. Okay, so, kumusta? It's been September, tama? September ba? Itong last na ng meeting? August Ay, Google din yun. August. 17. August 17. So, August, September, October. 2 months, diyan na yun. Okay. So, asa na itong uban? Kaming ko itong uban. Itong ano natin? Nabay sa kaming. Okay. Anyway, so, kay kaming pa man. So, start na ta. Kay ba kay nung niyaki, nabawasan pag kita sa gabi kay na-burn out. Hopefully, wala na burn out. No, wala na ba burn out eh? Nagyapon. Hopefully, Kasi wala ka kuwan, exigit. murag wala na sila na-exigit ba? Wala yun mo ka-exigit na? Yes, murag wala na sila. Kay, Siya nagka-exegesis, nasa sila exegesis, pero wala nila na present. okay. So, wala may na present. Tomorrow. Tomorrow, i-present ninyo ito yung exegesis. Kung kaya na to ron, pwede ba ito nagduwa siya? Pwede? Napa ba yung mga files na itong napa ba? Kaya diha ba mo makuha sa inyong homiletics? Diha mo makuha sa inyong topics nga inyong i-perform diri isa-isa. So within the 4 nights, isa-isa tang mag-preach diri. Ayong kabalaka kay dili lang ka mag-preach. Even ako mag-preach mo hatag kong example. So kita tanan diri tinapagay about sa para makuha na ito ang saktong homiletics or preaching. Okay ba? So, unya pastor, after sa atong lecture, ato ang sa natin ng presentation silang exegesis. Kaya di man pwede nga makaproceed ka o homiletics without sa inyong pag-present sa inyong exegesis. Kaya dito na tumabalaan kung sa nilang inyong main topic para sa inyong ibuhat ng preaching. Listen na magbuhat ng preaching na wala topic. Hello, tama ba? Lipod. Okay, but anyway, sumunod na. Okay, welcome to the Bible exposition, the development and delivery of expository messages. Ang ato ang mga resources niya si Haddon Robinson, si Neil T., si William Hirao, si Roy Versosa. Ano yan ang mga source sa homiletics na sa Bible exposition. But before that, gusto na akong tanan mo share sa idea. Mag-share mo idea ninyo. Okay, pastorihan ito mo sa isa. Mga 1 minute lang. Okay. Sa preaching, isa naka-preach na naka-try na dito mag-preach. Taas ka mo. Mura na lang natin na lagay mo din. Taas ka mo. Kinsa ang naka-experience na yun mag-preach? Taas ka mo. Kamu ka na. Okay. Kinsa sa inyo ang nakadumog na preaching? Okay. Kita tanan, nakadumog na. Okay. Kita tanan, naka-experience naman na mag-preach. O kitang tanan, naka-encounter, naka-listen na po ito preaching. Okay, lalo na karon sa social media, dahil kayo. O not even sa prayer meeting, bisa pa man sa Sunday, every Sunday. Na ako pangutana sa inyo, morning. Ma-determine ba nato kung ang preaching is effective or ineffective? Okay, as preacher of the Word of God, ma-determine, ma-recognize ba nato kanang nga preaching nga imong na-preach or something preaching nga imong na-listen is effective ba na siya or ineffective? Okay, pag ino na itong effective, meaning successful ang iyong pag-preach. Okay, pag ino na itong ineffective, of course, opposite lang, unsuccessful, wala na hit. Okay, now, sa tuwang style ng good, sa tuwang na generation ng good, wala tayo sa tuwang ginatawag na assessment when we preach. Wala kayo nag-assess sa tuwang, wala kayo nag-critic. Tama? Wala tayo. But
ibang mga denomination or sa mga ibang churches na apod, pero dili kaayo necessary. That's why mo na atong buhaton karon. Mo na atong buhaton within 4 nights para makritik ang atuang preaching. Okay. Hello. Okay. Within 4 nights, mo na itong buhaton. Mag-preach ta diri and something na ay mag-critic sa tuwa na ay buhatan ko ng tips and how to improve our preaching. Ganahan ba mo? Yes. Ganahan mo? Para makabaluta kung asa ang atong weakness, asa po na ito ang strength, o asa po lang dapat na itong improve. Amen? Okay, sige. Akong pakutaan sa isa ko, kagaya ko sila ng microphone, Pastor Alberto. Parang, sige, mauna ko kay Juan. Sir, para sa imo unsa ang effective na preaching o ang dili effective na preaching? Okay. Unsa ang effective sa mga preaching o ang dili effective na preaching? Para sa ko ang effective, kailangan mag-focus yung paminaw niya na ay impact sa ila. Okay, nag-good impact. Ang ineffective, kailangan murag-walay gana, maminaw. Okay. Murag wala lang. Murag passive lang, wala lang. Okay. So, may imong ginamin is, pag effective na preaching, dagan kayo maminaw. Tapos, pag ineffective, wala tayong kapaminaw. Okay. So, mo ito, murag determination, paano nyo ma-recognize ang effective o ineffective. Sige. Okay, next, sir. Sige, sir. May wala. Para sa mga sir, kung saan din ang effective o ineffective na preaching? Okay, naka-preach naman ka, o naka-listen na po ng mga preaching. Kung saan mga effective o daily effective na preaching para sa mga Sa ako, effective ka, maparang ito kasi ang Holy Spirit yun. Ano mo sa? Holy Spirit sa akong ginoma. Holy Spirit. So, ang imong ginaingon is, pag nag-preach mo sa preacher, mabati niya ang balang espiritu. Anak, ako lang para praise lang. Anak. Okay, mo itong effective para sa imo. Ang dili effective. Kanang walang ika sa yan ko ato, yung Holy Spirit. Okay. So, kasi diyawan, walay Holy Spirit. Wala may mapasin mo kung hanggang. Okay. Ikaw taga sa So, karon na putana na paano na ito ma-determine ang iyang preaching, walay Holy Spirit. Sige, para sa mga pastor. Kasi, ang para sa mga effective is mabati niyo, mabati sa mga audience, ang balang espiritu. Okay, sige. Next, sis, yung mga preachers mo din natin unsa sa mga effective o ineffective preaching? Para sa ako is kuan. Kanang bitaw timely ng message. Timely. Kanang pinakani bitaw as a whole sa church. Okay. Ibig sabihin, pag naka-decent ka o preacher, pag katong iyang topic is related sa situation. Sa situation. Okay na? Isa o isa na. Okay. And usahay kanang dili siya effective sa usa ka preacher kanang nabitaw luyang magtudlo. Hallelujah. Good. Walay energy. Walay energy. At tayo galing mga preacher natin, wala may energy. Okay, sige. Salamat, Susan. Sige, sister, sama sa mga effective. Ako ang effective is ang audience na ay kanang usukan pa na audience impact. Na yun. Ibig sabihin mo, malakpak din ang audience. Kung Okay. ano sila ba? Kanang Alive. alive. Okay. Mututok din sa imuha. Then, ang imuha nga gitudlo, kung sa kuan pa ka-effective, epektibo po sa ilaha nga lifestyle. Okay, so, ilang i-apply. ang preaching, nag-preach sa preacher is na-apply sa ilang kinabuhi. Oo. So, mo itong imong good pa sa mga effective. Oo. Okay. Ang ineffective. Ang ineffective kay kanang dili bitaw magbali-bali sa imuha kanang sige bitaw
tabi, matulog. Ah, Kita okay. kayo matulog. No, matulog. So, sa pa, kanang baliwala lang sa ilaha. Baliwala na sila. So, meaning, pag na-I preacher na mag-preach, ako na lang bantayan ang audience, ani? Kung namalakpak sila, okay guys, namalakpak sila. Kung wala rin ka ng taon response, hindi siya effective. Walang nga. Sige, anyway. Pastor Albert, sa'yo mga pastor. Yeah. Sa mga pastor kay mahibala nga effective ang Preaching. preaching, well prepared ang nagtudlo, Okay. and hanay, lasta, and ano yun niya na tumbok yun niya ang inside book, ipasabot na ang mensahe. Okay. Muna ang para sa kuha. I-prepare ang nagtudlo, dili siya ano kanang dili bitaw niya ka lang sa istorya. But makita yun mo nga kanang preparado gid siya. Effective gid siya kay kanang pangandaman gid niya ang iyang tudlo. And dili na pangandam siya gawin ng pangandam gid sa tudlo niya nga pagtudlo yun. Ang ineffective. Ang effective pastor kay para sa kuha ka ng kuha na bitaw ang imong pagtudlo is kanang kot-kot ang bitaw nga wala exact nga punto, Okay. tag-tag, kot ka dire, kot ka dire, Okay. So, how about kung yan well, you are very prepared kay preacher. Niya ang audience, walay kwan. So, sa mga pastor is dili na siya ano na matter sa audience. Okay. Kay ang audience is dili man mapipili man ang heart nila ana ka time. It's either ilang kasing-kasing is willing na mamati or magkaton or ilang kasing-kasing naalang sila diya gusto na present ang ilang pagkatao pero ang ilang spirit wala diya. Wala. Isa kung sa kay mo sa pagtudlo para sa kuha lang is useless yapon kung ang namilaw is dili yapon sila willing na mag-change sila. Okay, sige. Salamat, Pastor. Okay, next. Sister. Sige, para walang copy-paste ano ha? Yes. Based in your observation. Okay, sige. Para sa ako, pastor, ang effective na preacher ba to or preaching? Preaching. Preaching is atong makinabuhi yun sa mga Sa mga audience na po. audience ba? Sa congregation. Para lang. Oo, nagyan ko na. Sige. Sige. Tapos, para sa ako, ang ineffective po is ineffective ka ng kung ano siya pastor, dili na ko kung ano yun. Ineffective, ibig sabihin, dili successful, walay effect, walay kanang sa imong observation nga makaingon jud ka nga kani nga preaching is dili effective na preaching. Kanang mong gawas na bitaw ang mga tao pastor ng mura Grabe yung mga bastos kay mga tao. Ang gawas na mga tao. Wala na nakita ko sa ilang Okay. Bali na gawas lang sila, wala sila na receive na Wala yung nabalon Oo, nga wala na. mensahe. Okay, sige, salamat kayo. Sige, si brother Siguro hello. Siguro kaya nang murag halusa na magid na murag ako mga idea ba kung answer na nila. Pero there's so much in common yun. As leaders mo na ilahi og mga anointing ba. So there's so many way nga mahimong effective o ineffective ang saka depende sa iyang personality. Okay. Oo, okay. Kung sa sanguine po, labi na ako, si Jordan, si Mami Jenny, mga sanguine man may. So, there's something in common sa amo ang effective ni ani nga ang area nga para to people make alive, para ma-intune na mo ilang ear sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So, lain-lain gid so asa ko ang opinion is wala siguro siguro walay kuan siguro ang pag-preach magdepende sa nag-deliver sa kuha, magdepende sa preparation, depende sa kanang
pag-oversee niya sa mga tao, pag-oversee ba nga, kana kay discerning spirit ba nga, kanang makuha nimo ang tao, ma-discern nimo ang ilang mga gibati, and that's the time nga, ma-pinpoint nimo ang word ngadto sa ilang mga kinabi, and that's the time nga, mahimo kang effective para sa ilang. Ang ineffective siya mo. Ang ineffective sa ako siguro kanang mostly common yun is kanang wala gid siya na-apply. Kanang although ingon pa wala nagabase ang ato ang maturity sa kung pila na ta ka years nga nangalagad, but nagabase siya sa application. So sa application siguro ineffective siya through sa mga tao nga wala na-apply ang preaching. Okay. Thank you. Sister, sige. Ana, sige. Sa ako, ang effective nga preaching sa John is naka sa right context, right passage, original intent dun sa author, and kana kung well prepared po ang teacher no, sa believer sa word. And effective is kanang dili bitaw relatable ang imong topic sa passage. Kanang layo ra kayo ang iyang example bitaw lahi kayo ang application, and then more on yourself lang ka sa mga experiences, and kuan ko dayon kanang daghan siya o kanang murag malipok ang audience ba kay daghan na kay kag verse na gipanggamit, which is disorganized bitaw ang kuan ang pag-preach. Thank you. Napatay ba mo niya, Bon? Sige, brother. Nakatry na ka mag-preach. Nakatry na ka magpaminaw preaching. Okay. Ma-identify ba niyo ang sa ka-preaching na successful or dili successful na preaching? Effective preaching is first is pag-deliver niya siya. Delivery. Last na yun. Sa iya, lalo niya ang meaning ba sa kanang basis sa pag-deliver niya. Pag uminom mo sa pag-relate mo sa mga kalingon mo, kanang piling mo sa pagkatandog ka ba, pag-piling mo, mag-ikaw na sa iya gila, mag-istorya niya. Tapos, nandayon is, humor, magsigulan mo humor ba, kung sa nama is, nalain man ta, sa mga sa buwan na religion is, mas kanang uminaw, sa tilag na humor ba, tapos nandayon sa kanang dili effective is kanang murag. Iyang preaching is murag, saya ko is maglayo ang nambang, sinistorya ni, tapos nandayon is kanang murag nasa yung mga vocabulary ng mga dili yung mga kids ba ng murag. Tapos, layo ang murag nga na ba. Okay, thank you. Napatay last, sister, ikaw. Nag-preach sa buka. Okay, sige. Para sa mga sa'yo, effective o ineffective na preaching. Para sa kung anong effective na preaching is ang speaker or ang pastor is kanang prepared siya, and tanan nga yan na-share is relatable sa mga audience. Okay. Ang ineffective. Ang ineffective is kuan kanang murabi kag kanang na-share point pero murag dili bitaw ma-catch up sa tanan, kay murag generic na kanya sa tanan. Murag light na tayo ang pasabot niya sa iya ang point. Okay, sige. Salamat. Thank you. Naakoy wala na dumog sa inyo, ha? So far, sa mga nag-answer sa mga students na isa ka-answer na. Ang answer niya, ang effective na preaching pastor, kanang mga audience maghilak yun. Nakakung wala na dumog sa inyo, ha? Maging emotional ang mga audience, ang congregation. Ano naman na, di ba? Pag emotional kaya ang congregation, it means nga ang preaching na ilang na dumog, it's something dapat nag-impact sa ilang kasing-kasing. And something, di lang maghilak, magluhod pagit, pastor. Luhod. Ibig sabihin, na revival nga may tabo. So, isa na sa mga, wala na dumog sa inyo. Okay, but anyway,
those your ideas is not a personal idea about ineffective preaching. That's why tonight atong sabtan karon kung unsa ang mga effective o ang ineffective na preaching. Di sa ako answer. Ako na siya hinahinayon i-present sa inyo through our slides. Okay ba? Okay. Let's go first sa mga ineffective preaching. Ibig sabihin, ineffective, mga unsuccessful na mga preaching. Okay, dili siya epektibo. Okay, number one. Okay, these are the problem of ineffective preaching today by William Hirao. Okay, number one is what we call the heretical preaching. Pag yun na itong heretical preaching, heresy. Untruth, ibig sabihin sa layo tayo sa truth. Layo kayo sa Biblia. Yes, he's quoting the Word of God, pero ang iyang interpretation is layo kayo na interpretation. I don't know kung na ba naka-witness mo sa YouTube that there is a preacher nga tawagan very known kay sa tuwa nga si Yahweh is really tinuod nga Ginoo. That's what we call heretical preaching. Hindi na ako magbanggit ang pangalan, okay? Heretical. Meaning, is ibig sabihin, wala sa kamaturan. Napay preacher kapatid that he believed nga ang unang sala ni Adam and Eve is sex. Heretical, yabo na. Pag tumutumuputan na, no? So, ibig sabihin, wala nagbase sa truth. Heretical. Alright? Meaning to say, ang iyahang magiging basis niya is according sa iyang own knowledge lang. Sa iyang own interpretation. Heretical. Meaning to say, dili gid siya tinuod nga preaching. Okay. Ikadua, kanang ginatawag nga pep talk preaching. Pag yun na itong pep talk preaching, katong inyong ginaingon kanina, kita ka na nakaon na popcorn, nakatry nyo magluto popcorn. Kasi ambang popcorn naman. And pag nag-preach ang isa ka preacher ani is matouch niya ang Old Testament hantod New Testament. Matouch niya ang Genesis to Revelation. Ngayon naman, kung sa day may tabo, ni ambak, nato kay prophet, nato kay malakay kay Juan, nato kay gospel, nato kay Ephesians, nato kay Revelation. Dahil sa nato Revelation, kay mo ang magiging conclusion. Niyato na po siya kay Juan sa Old Testament narrative. So, meaning to say, pep talk, kagaya sa inyo ni Pastor Albert kanina, di ang quote na ng mga verses na pwede niyang i-connect dito sa iyang topic. Nganong mahimo siyang ineffective. Anong ineffective na siya, Pastor? Because ang intent sa author sa Ephesians o ang intent sa author sa Gospel is dili parehas. Hello? Are you with me? That's why very dangerous kayo kanang ginatawag na cross-reference. Kailangan imuwasan ng lantawon ang iyang context. Kasi pag may tag love, then you will go to Ephesians, you will go to Gospel, you will go to Old Testament. Okay, tanong na ito, mag-hisgot diya po ng love. But unsa klase nga love ang ginahisgotan? Okay, nakuha na ito. Pag ang pep talk preacher, kapatid, pep talk preaching, dili ni siya effective because dili ni mo na-hit ang author's intent by verse na imo ang ipang istorya niya. Because ang akong mindset sa una, ang pinakamagaling na preacher, mas effective na preacher, katong pinakadagang verses ng mga akat. Wala akong mindset sa una. Maayo kay si Pastor. Grabe. Ikan Old Testament, naabot o New Testament, naabot kay Ephesians, naabot kay Revelation. Grabe ka maayo magtuhog. Ibig sabihin, ituhog niya tanan. Kaya the more nga verses nga imong gi-quote, meaning to say, the more nga mas effective.
Pero don't you know na the more ka maging dangerous, di nyo makuha ang sakto invitation. Tama? Okay, sige lang ha. Na-experience man po natin. Anyway, okay. Testimony preaching. Ayan. Or kanang ito nga testimonial wali. Ganong dili siya effective. Pastor, kanina mga akong wali, nagpamatuod man guni sa goodness of God. Nga nagpamatuod man guni nga maayo kayong Ginoo sa akong kinabuhi. Ganong di man ako kinahanglan, ganong kaya dili na ako kinahanglan i-appeal ang ako ang testimony. Testimony man lang, Pastor. Yes, wala problem sa kong testimony. Pero for within 40 minutes, kung mag-testimony lang ka diyan, kapatid, within 40 minutes, ha? Testimony na yung gibuhat. But, ang nahitabo, nag-testimony ka, nag-quote lang daw sa verse, then i-relate lang mo sa imong life, and the rest, hantod na conclusion, is testimony ang nahitabo. Ganong ineffective ba siya? Well, kapatid, very logic lang. Dili na word of God ang imong i-preach. Imuhang, sa? Imuhang self. Ang imuhang kaugalingon, ang imuhang diwali. Now, pwede ba na akong magamit ang testimony? Yes, pwede. Pwede. Gamitan ni as illustration. Gamitan ni as example sa imuhang preaching outline. Pero dili necessary nga sa tibok 50 minutes, 40 minutes, testimony nila ang mahitabo. Okay, Pastor, pwede po siya mo gamit kamay na. Pwede kayo. Pero make sure that when you quote the verses is same similar specific situation ang nahitabo na topic. Okay? So, you can use testimony, pero you use this as your illustration. Dapat ka balik sa imong balik sa imong topic. Yan naman, yan na yung mga preacher, pag nag-start na ganang testimony, wala na. Yan na po yung mga ganahan kay mga congregation o ganang testimony. Yan naman, mo tayo naman storya, inato din siya sa una, no? Mayana na may tabo. Grabe din siya sa una kakawatan, no? Dili na word of God ang mag-remain, ang may mag-remain. Ato ang testimony. Nahin mo ng chismis dito sa gawas o guman. Pwede niyo gamiton. Pero make sure, kanang ilimit po tayo mo ang testimony. Ayaw ko i-appeal to mga sensitive things na imong nabuhat sa una. Yun lang. Pwede naman na nyo i-share sa imong mga... Sa Ginoo na. Ano ba? Delikado ba yung kuning testimony? You know? No? Kaya mo nang nahimong kwan. Marites sa group. Ano na ma-judge ka. Okay. Okay, pwede mo gamit yung testimony. Pero gamita as illustration. Alright? Now, pwede ka na kung magamit ang testimony ni Junjun. Kapatid, ayaw po paggamit ng testimony sa live, sa uman. No, nga without consent sa iya, kanang respeto po ba? Ayaw po. Diba, nagwakan ka na, nag-point ka na, tanawa to si Brother Jun. Nag-disobey siya sa Ginoo. Nag-mention ka rin kay Brother Jun. Oh. Pero siyempre, kabalo ba kanang circle of friends ba? Kabalo matala circle of friends. Oh. Pero ayaw gamitan. Unless na lang kung iya kaya ba ikaw Brother Jun, pwede na ako magamit as illustration ng mga testimony sa unang panahon. Kaya naku na itong impact ba sa tao na ni sa mga tao, pwede na akong magamit ng illustration. Pwede na puminom nga, ako'y kaila or friend. Pwede doon. Pero ay pag-drop of name. Pero makabalo ko na ko kanana. Kabalo ka na.
It sounds like familiar, ano? Okay, ano ba? Okay. Ang danger ng gudana is kanang kamo ba, naay ka ng sense na humor ba nga mo, ano ba, na kailan nagkuha ito ngayon, hindi ko ano ba, But kung ano lang naman, pero bitaw sa ano, sa CCF, na ay ginapa-testimony ito, actually, naka-witness man po ito, na ay ginapa-testimony, pero siya mismo ang nag-testify sa sarili niya. Dili ubang preacher ang nag-testify para sa iya. Diba? Madagdag bawas ba? Muna naman ko ba? Anyway, sige, let's continue. Ganong dili siya effective? Because imuang testimony na ang nawali, dili na pulong sa Ginoo. That's why ineffective siya. Right? Ikatulo, travelog preaching. Kabalo mo sa travelog preaching, ang preacher gani, kaya makaato siya ang mga different places. Nga i-share niya sa i-share niya sa congregation. Kabalo mo mga kapatid, kaya natin yung Baguio. Katulugnaw ganito. Negative 9 ang among na dito, among na experience. So ang iyang experience sa usa ka place ang iyang na-share. Pwede yung introduction, pero within 40 minutes, wala yung istoryahan. Ang iyang travel, kabalo mo maigsoon, naay naglibre sa mga dito. Kung ngani, gidala mi sa ka place, ngano may. Oh, we are so blessed. God is good kayo. Ano? Pwede, but something nga na lang dapat connected. Pero usahay, within sa 40 minutes, hinana na lang yung istorya. Kung saan nga itabo, ang imong travel, ang imong i-shares. Yeah, ikaw nag-share ka sa goodness sa Ginoo because of privilege igada sa Ginoo sa inyo. Pero usahay, dilit na ng audience, pwedeng hindi mo ma-please, anak. Ang bugiro mo kayo sa picture niyo. Ang ba na naman kayo mo sana ko, maganahan na lang sila. Sana ko, so magkaroon ka ng jealousy sa ilang ba? Okay. Now, pwedeng gamiton for illustration. Illustration. Travelog, preaching, dili siya pwedeng preaching. Pero as travelog, as illustration, pwede na itong gamiton. Okay? Klaro ka? Ikatulo, ani? News analysis, preaching. Kang preacher ano sige bantay sa balita sa TV. Updated ni. Sa hearing. Pag naganay gera na iyang ma-witness sa TV news, mo na niya ang pag-abot sa Ginoo. Mo na niya ginaingon sa Ginoo dito sa Matthew chapter 24. Rumors of wars. The end is near. Tapos pag naanapoy mga lying news nga kanang taon nga ni lalo na pag international news. I-connect na po na niya sa mensahe niya every Sunday. Now, ganang ineffective man siya because ang mga authors mga kaisuunan wala nag-iisip sa atong panahon karon. Nag-iisip sila sa ilang panahon at that time. And dili natin pwedeng i-connect na dito. Kaya naman, ang rumors of war sa unang panahon pa. Ibig sabihin, ang rumors of war, wars against kingdoms and kingdoms, sa una pa. And even up to now, nahagyapon. Sa una lagi nabot si Jesus. We don't know kung kano siya sa mga world. Then, mayroon ka, there is, tuol na yun kayo. Kaya pag nanak, ang pinaka-sad lang dito kapatid, nayo sa sikat niya preacher na ang mga tao kahit suunan, mahimo ng mga zombie. Nakatungok man si Gumana, no? Mahimo ng zombie. Kaya ipang-injectionan na sila
sa vaccine. After 2 years, grabe dito yung boldness sa pag-istorya. After 2 years, mga kaizunan, may hinuha na din silang mga zombie. 2020, siya nakaroon. 2024. Wala pa yung mga So, muna yung batayan na nakaisa. Okay, next. Book report preaching. Pag-ibig ko, ginayon nga book report preaching. Okay. You are using book nga imong i-preach. Okay, let's say for example, Daily Bread. Purpose-driven life. Oh. Pastor, naging helpful man na sa kuha ng mga books. Okay, naging helpful man na sa kuha ng mga books. Yes, naging helpful na sa mga kapatid. Because that is the experience of Rick Warren. Hello? Rick Warren? Iba ang experience sa imo, iba yung experience sa imong experience as journey nimo sa Ginoo. Tama ba? Okay, ibig sabihin, nga nung dili siya effective ang book report preaching because wala nimo nakuha ang author's intent ani because inside author sa book na imong gina-preach. O si Rick Warren ang imo ang imong ginawa niyo. Iyan na itong idea. Kinsa na inspired sa Bilang Espiritu. The authors, the writers, the prophets, the apostles. So meaning, ang major, ang primary yun nato nga iwali is the Word of God. Dili ang book. Pwede siyang secondary, but the primary is the Word of God. Nag-use man gyapon siya Word of God, Pastor. Yes, he is using Word of God, pero sa based sa iyang own interpretation. Based sa iyang experience. Based sa iyang journey sa iyang Christian. Wala kong problem sa iyang. Kasi lahi-lahi matang experiences. Lahi-lahi tang calling, right? Lahi-lahi tang calling. Mo ito yung calling. Lahi pa ng calling ni Pastor Albert. Lahi pa ng mga calling. So lahi-lahi tang kanang tawag ni calling in the ministry of Jesus. Pero ang ato ang experiences is dili pod pare-pareho. Hello. You can use the book of Rick Warren as illustration. Pwede ba? Pwede as secondary. Pero dapat ang primary yun nato nga iwali is sa Bible. Ang Word of God. Hello, tama ka? Okay, sige. Gamit ko mga libro diya. Pwede man mo gamit. Secondary. Labay na to po. Ayaw, may labay. Pwede man gyapon makahel. Okay. Preaching. Sa una, kanang sige bitaw ta ilang taong preaching sa TV. Mauna kung sa akong naka-receive nga preaching sa TV, mo na po itong i-preach. Ang tawag na is echo preaching. Pati ang joke, imo gyapon gi-joke sa preaching. Ibig sabihin, copy-paste. Okay. So, una bitaw, we are so, kanang tawag na niya, ganahan kami maglantaw sa preaching ni Bong Saking. Bilib ka mo, naglantaw mo sa preaching Bong Saking. He is very good sa preaching. Oh. Pero karon kapatid, ang kadaganan, murag Bong Saking ko ang style. Preach nga naman. Pati ang iyang jokes, pati ang introduction, hindi gaya na. Pati ang mga kwan. Ang iyang the way siya istorya na. Echo preaching is nga dili man siya effective. Because ginatuduan na atong sarili na may mong tamad sa pagbuhat sa preaching. Ginatuduan na atong sarili sa pagdili pagbuhat sa atong own preaching nga atong i-deliver sa atong audience. Okay. Nga nang ineffective siya, wala kabalo kung paano na siya sa gibuhat. Tama. Wala kabalo kung paano niya na gibuhat ang iyang preaching. Pero pag ikaw nagbuhat sa imong preaching, bisag piyungan nimo, kabalo ka sa imong preaching. Pag ikaw galing nagakapit sa preaching sa uban, I tell you, after the 2 Sundays nga imo nga preach na, makalimutan na nimo to.
Because dili ikaw ang nag-discover. Dili ikaw ang bait. Dili ikaw ang nag-sa. Dili po ikaw ang nag-deliver. Ang tawag ni nag-prepare. So dapat ikaw din magbuhat. Pwede ba na akong pastor, okay, sabay man may sabay man may tuon. Can I use preaching preparation ni Ruben? Pwede. As long as sabay na ninyo. Halimbawa, karon kita, pila ta kabuk ka na dire? 8. Na. 8. Now, nagbuhat ang preaching. Pila ka preaching na nabuhat na to? Pila? Pila mo kabuk dire? 10. Pila ka preaching ang mabuhat? 10. Okay, so meaning sa 10 kabuk, pila ka bulan na siya nga preaching? 2. So pwede sharing, pero isabay na to o pag-learn. Kasi dili nimo mabalaan kung paano niya nagibuhat kung di mo sabayan siya pag-learn. Okay? Pwede. Kami ni Junaibi pag magbuhat ng preaching, mag-sharing man po niyo. Kasi tinuod yun ng 2 heads is better than 1. Na ako'y makita na di niya makita, kung na ako'y dili makita na siya makakita. That's why very healthy ang ginatawag na group study. Group study. Very healthy na siya. Okay. Next. Entertainment preaching. Ganyan, nag-ingon mo ganyan na magiging effective ang preaching kung ang audience is very lively. Yan mo na Audience impact. audience. Pag ang audience kayo sige katawa, effective na. Mo na ninyo ginapangita nga preacher. Pero nganong usahay kaning entertainment preaching, dili siya effective. Because usahay bitaw no, ang mga audience no, ang ma-remember nila katoy kong joke. Grabe ito ka joker si pastor kung niya. Ang pulo sa Ginoo, wala na. Ang rebuke sa word ni Lord, nawala. Kaya ang joke ang nag-remain siyang muto. Antod sa paghuli, sige ginatawa na grabe dito si pastor ka siaw kayo. Ang siaw na ang nagtatak sa uto. Kanya, inyo na po ng gamiton sa sunod ninyo nga preaching. Siaw na lang. Ayaw mo lang entertainment. Now, masama ba ni? No, dili siya masama. Pero 50 minutes po ka magingani. Nakabit to may preacher nga encounter sa church. Sige, may katawa ni mo nang every time mag-Thanksgiving siya ang ginakuha permente. Pero kung ang balik ko ng iyang topic, mura may walay kuwan. Kaya sige nagkatawa. Sige nagpangatawa. The rest of the sa iyang preaching, sige nagkatawa. Di na mo baliktan ang iyang pangalan, pero di na ako pagito ng iyang pangalan. Magsayo. Mag-preach na siya, magsayo-sayo pag hindi siya mag-preach. Wala niyang ganahan lively guy. Pero pag ginawa, audience impact. Okay. Pwede niya siya. Yes, ganahan ka niya ang mga new generation na humor ang tama na. Di ba? Mga jokes gamay. Pero permanente na lang na ay punchline permanente, kapatid. Ang punchline niya mo permanente ang ma-remember. Wala ng essence sa puno sa lima. Hello? Pwede naman po. Pwede naman mag-jokes. Pwede naman maging lively. Pero, dili may mong healthy. Pag wala na mo na-hit ang pulong sa Ginoo, puro na lang entertainment. Right. Sige, next. Quotable quotes. Quote mga quotes. Kaya itong quotes na the more you give, the more you receive. Okay. Now, wala may problem ano yung quotes. Kasi, muwi mo siyang lalong. Ang imo ang mulalong. Pero make it, use mo siya for introduction. I advise gamitin siya for introduction. For kanang tawag ni,
pang-book nimo sa imong audience. Na-remember niyo itong nagwali ko diri, itong obedience is better, good sa ito. Obey first before you complain. Nalimot naman doon. Pwede na mo. Pwede ka mo quotes, pero dili na ni ang main topic nimo. Introduction. Introduction pwede. Pwedeng introduction nimo testimony, pwedeng introduction nimo entertainment. Pwede. Kasi ang introduction, say use introduction kapatid is you ang iyang purpose is i-hook nimo ang audience nimo. Kukuha nimo nilang attention. Okay, explain na ni Pastor Camilo niya how to use introduction. Paano magbuhat ng introduction. Kaya naman, na yung mga preachers nowadays, diretso na yan, ang pulong sa Ginoo, karong kabuntagon, and so on, magkita sa, wala na yung kanang taon eh. Excitement. Istorya na niya ni Pastor. Kung sa teachers pa, wala na yung motivation type pa. So, kailangan na ako yung introduction. Okay, quotable quotes, pwedeng gamitin for introduction. Pero, dili necessary muna na yung mga preaching. Okay. Next, kani, muna na yung pinakadelikado po. Pag ang preacher gani every Sunday, muna na yung gawin buhatang kanang come up to the front of preaching. Let's go. Let's feel the presence of God. Wala na yung may tabong ang preaching. Yan naman, puro na lang hindi nakay, puro na lang magano na dito. Okay. Usually, mga na ginagamit sa mga preacher na wala nag-study. Pero bigyan na kuan, Pastor. After sa preaching, na-touch gid. Walay problem na kay at least nauman niya ang preaching. Pero wa pa kasunod kanina perminti. So after ani mayon ang preacher, kapatid, I believe na nakinsulti na ang Ginoo sa inyo. Kaya may hilak naman mo. Kaya during sa worship. May problem na kay. Pero pag pag ganun, pag may yun ang preacher na, may yun na ganun siya, let's continue, ano na. Word of God na. Wala lang. Ibig sabihin, pag ingani ganyan buhatag sa preacher, dili na siya prepare. Dili na siya kanang niya. Wala na siya nag-study. But instead, you take advantage niya ang situation. You take advantage niya sa ang atmosphere. Ngayon mo, Pastor, lain dahil wala may problem ng tahanan. Pero every Sunday, Kaya man nga, leading sa Holy Spirit. wala may problem din na. Pero every Sunday, maging ani na presente. Tapos after ani, 11:30 naman mga kaisunan. And I believe the Holy Spirit touches your heart. Enough na ang presensya sa Ginoo. Okay, naka-escape si Pastor. Then mag-pray na rin si Pastor. Mana. Then, nga ni permit every Sunday, that's dangerous. Delikado. Nga naman, walay ka na tawag, walay preparation. Pwede ba na siya may tabo? Yes, pwede. Pwede. The working of the Holy Spirit is really not to makontrol. Nakagit ang working of the Holy Spirit. Pero kung inganin na permitan ginabuhat sa pastor or sa preacher, kapatid, mag-down na tanan. Anong mangutanan na pastor, nag-study ba ka, pastor? Pastor, istoryahin akong taong pastor, Ben, istoryahin akong taong pastor. Pastor, kung saan yun mo gusto may pasabot atong ano ba? Okay. So, nakuha niyo ang punto? Okay. Okay. Now, ganong dili niya siya effective because wala na na-hit ang gustong ipabot sa Ginoo. Kung saan gusto niya ipabot sa Ginoo, ang iyahang pulo. Okay. Mao na ang mga ineffective
preaching. Now, unsa day ang effective na preaching? So ang effective na preaching is expository preaching. Okay, so everybody, kita magbasa. Ready? Go! Okay, everybody, go! Is the Publication of biblical concept derived from and transmitted through historical, grammatical, and literary studies of a passage in its context, which the Holy Spirit first applies to the personality and experience of the preacher, then through the preacher applies to the hearer. In short, kapatid, ang expository preaching, gina-expose ang pulong sa Ginoo. Meaning to say, ginalahad. Meaning, ang preacher ani is nag-study sa historical, grammatical, literary context, and even nganong studihan nato ang historical, grammatical, and literary because ang Holy Spirit ang nag-inspire sa mga authors that time. Now, mahimong effective ang usa ka preacher kung sa iya pod first ma-apply ang iyang ginawa. Hello? Yes. Mo bitaw na when we prepare the word of God sa preaching, dili ang atong audience ang unang kanang tawanan dapat ma-bless. Kita dapat unang ma-bless. Kita dapat ang unang magiging audience personal bago sa imong audience. Ano man, pag ikaw gani dili naging ikaw gani nga preacher dili kanang naging wala na wala jud mo siya na internalize imong self sa pulong sa Ginoo. How about more pa sa imong audience? Pag ikaw gani wag ka na bless sa imong pag-prepare karon pa sa imong audience, what do you expect? Ma-bless good na sila. Now, kinahanglan jud ba natong ma-please ang atong audience? Sige daw. Kinahanglan ba jud ba sila mong palakpak, ma'am? No, dili necessary. Naman, when we preach the Word of God, dili kita ang ato ang self ang dapat ang ma-please. Number one, ang ma-please dapat sa atong preaching is number one, si God. Secondary lang mga audience. Because when we preach, paminaw mo ang muna pinakamugat. When we preach, when we speak the Word of God speak Himself sa iya. Meaning to say, when we preach, God speak. Mas bugat. Yan naman, kung imong gina-preach, Word sa Ginoo. When you speak, then God speak, kapatid. That's why very delikado kay sa tuwa mga teachers, mga preachers, yan naman, mas dapo ang atong accountability pag-abot sa panahon. Diba? According kay James, not all of you dili pwedeng maging teacher, kaya pwedeng distraction ang pwede nyo mahatag. But, kato lang mga spiritually matured ang magiging preacher or mga teachers. Kaya dapo kaya nga itong ingay mo katupad, dapo kaya itong accountability sa Ginoo. Pagkita, pagsayo pang natuang what? Pagsayo pang natuang gina-preach, dapo kaya itong accountability sa Ginoo. Hindi na sila mo preach, Pastor. Hindi mo bitaw na tadiri para mag-learn. Tadiri. Nga naman, dili ko natin butang sa itong self, sa itong mindset. When we preach, dapat ang audience ang atong i-please. Dili ko pati. Kaya mga preacher ko rin ingan ang ginabuhat para mabalik-balik silang kuwaon nga speaker. Katong siguan ng pastor kay si Amy katawa ato. Makarelate yun sa iya. Nga dancer pag yung pastor. Maay kayo kanta. Maay kayo storya, pastor. Maay kayo storya. Pero kung imong i-digest ang iyang ginastorya, wala tayo sa pulong sa Ginoo. Wala tayo naka-connect sa intention sa author.
Kini lugar ko ano ng grammatical kanya daw binamay mga word yung nakahuman ganang. Basta man yung grammatical kanang word sa wording. Dili na sa tuwang kasi grammatical karon, grammar na to karon to gamiton. Pero balikan ko nato sa ilang time. Okay, that's why namin tayo tinatawag nga genre. Ibig sabihin na ay different style of writings ang mga writers. Si Apostle Paul lahi ang iyang different style of writings kay Peter. Ano man, kay si Apostle Paul sa iyang educational background. Malulutas. Unsa si Peter? Fisherman. Fisherman. So karon paano makita niyo kung paano ang style of writing sila. Okay? So ayan na. So that's why balikan niyo nato ilang time. Okay. Now, grammatical is very minor problem na. Huwag ano, ayaw ka balaka na. Okay. Pero English. Ano yung problema na to? Bisag dili kabalo mo English, basta kabalo lang mo basa o Bisaya o Tagalog, pwede na kayo. Hindi, mag-English ang Oh. tugluan. Bisaya ako. Ano ba okay yan eh? Ang imong audience eh, mga Bisaya day. Mo bitaw kung ikaw tawagon nga po, ganang i-bitaw kay ganang speaking engagement. Pangutahan na sa nag-invite si mga pastor. Ganang unsa ato ang mga audience dito. Pangutahan na po. Ilonggo na ba? Mga Ilonggo. Pangutahan na po ka. Ang PowerPoint kay mga English man. Na, mamadyo ka niya. May nga po gagawin, pastor, ganang kasabot na sila Tagalog, pastor. Okay na, pastor, Tagalog. Ibig sabihin, ikaw po na, kung kayo wisdom, ay na mag-English dito. Okay, nagpakitang gilas na ka dito, sige, English. Ana. Murang nga na. Pinamay preacher ka na nga. Ang man sa Ana lang. Hindi na ako ng sunod. Kasi appearance. Mabita na kung paano mag-survey po ba? Basta pila lang ka minutes. Mariana ba? Kung saan na language ang komportable para sa ilaha. Ibig sabihin, hindi naman yung may please ang audience, but at least naman, ma-deliver ni mo ang pulong sa Ginoo sa ilang lingwahe po ba? Pero kung ngayon silang tibuli, pastor, hindi, tapos ikaw, hindi po kakabalo ng tibuli, pastor, pangita ang tibuli na pastor. Pangita mo. Or unless na lang, pastor, kung tibuli man, pastor, kailangan na akong translator. While nag-preach ko, na ay mag-translate. Pwede. Pwede nga yan. Okay, nakuha na nato? Okay, so, that's why ang advocate doon na mo sa Truth and Life Ministry, ang advocate na mo is expository preaching yun ang dapat itong buhaton. Nga naman, the Word of God i-expose nato para magawas yun ang gusto ipaabot sa Ginoo kanato. Dili nga atong idea ang mapaabot sa atong audience, but ang idea sa Ginoo ang mapaabot sa Ginoo. Expository preaching. Okay. Nga naman, pag expository preaching, nga naman, magkaroon tayo ng discipline. Di ka mo ambak-ambak yun. Di kita mo wato kay kwan. Kay gospel, wato ta kay prophet, wato ta kay revelation. Di dito maka-anak. Nga naman, dito pa lang sa passage sa ihatag sa inyo, daghan na kayo mo makuha dito na lesson. Daghan na ma-expose na ito ang pulo sa Ginoo dito. Daghan ng mga application ang pwedeng makuha dito. Yes. Na may time sa New Testament nga, nag-quote sila ni Peter o Paul. Yan. Mas kuha na siya. Mas klaro na siya nga na, pastor. Pwede kayo, pastor. Balik ito. Pero kada lang ito, concordance. Diba sa concordance? Pag mo his good day faithfulness, bawas ka ng mga verses diya, o para magkaroon na pagkataas ng mga topic, ng mga verses, ibutang mo diya. O unless na lang ang mga apostles nag-quote dito sa Old Testament, mo tempting na klaro. And ano po, si Apostle Paul, nag-quote siya dito sa Colossians, nag-quote po siya sa Thessalonians, wala yung problem because kinsa ba yung author siya ang gyapon. So,
Yes. Ephesians. But it should be similar specific situation. Okay? So, expository yun tama kayo sa okay. Actually, ang mga apostle, asa sila nag-quote of ilang mga sa ilang writings, dito sa silang kuwan, sa ilang sa Old Testament. Nga naman, ang Word of God na ginagamit sa mga apostol sa unang panahon is the Old Testament. The Old Testament. Ibig sabihin, ang ilahang inspiration sa ilang writings is nagigan po sa Old Testament. And wala ilahang model nga nag-quote sa Old Testament, si Jesus. Ano ang basahin sa Matthew? Mayroon siya, you have heard, it was said. Ibig sabihin, kung mayroon na si Jesus, ibig sabihin, nag-quote siya gikan sa Old Testament. Okay. Mas concrete na siya nga evidence nga pwede magkaroon ng maayong nga expository sa mga preaching. Okay. What's the name? Expository preaching. Okay, number 1, ready, go. The passage, the burn, the sermon. Ibig sabihin, ang main sermon mo, passage, pulong sa Ginoo. Kadua, the preacher communicates a concept of idea. Kakinsang idea. Idea sa author. Or the concept of exegetical idea. Pag yun na itong exegetical idea, the author's idea. Kung na ito? Exegetical idea comes from the text, meaning ang gustong intent sa author. Muna ang gustong i-expose. Ikaw ba? The concept of theological idea, ibig sabihin, is applied to the preacher. Universal idea ang tawagan na. Okay, universal idea. Then the last one is the concept of homiletical ideas is applied to the hearers. Meaning mo na niya itong buhaton karon. After na itong mastadihan, si James, ato na siyang dalon sa atong time karon. Nakuha na to. Pag nakuha na to, intent ni James, namang gawin mo kanya-kanyang topic, tama? Pag nakuha na to ang intent ni James sa kanya-kanya na itong passage, dalon na to sa atong time karon as homily, sa atong preaching. Okay. So, because the Word of God is an ancient text. Hello, tama ba? 3,000 years ago, 2,000 years ago, ancient text. And dalawang na to sa itong modern audience. Isod kayo, no? Dugay na ba kayo na documents na ito ang Word of God? And dalawang na to sa itong audience. That's why kinahanglan na to of hermeneutics. Kailangan na itong method na hermeneutics. Okay? Para ma-determine na ito ang exegetical investigation. Muna na itong ginastadihan karon. Who is James? Who is kinsa niya mga isa? Who is recipients? Okay. Kung sa ilang background that time. So, ibig sabihin, ma-imagine na ito ang atmosphere nila. Then, theological reflection, meaning universal, applied sa ilang unang panahon, and even sa itong time karon applied. And alam mo na ito sa atong audience through homiletical presentation. Mo na rin, din na sa pulpit, homiletical presentation. Para sa atong modern audience. Na ako, pastor, basing na mga mo. Ibig sabihin, pastor, mo kay nag-exegetical study man ko, kailangan pa ba ng bagiton itong mga audience ni James? Ano ba? Kailangan pa ba na akong bagiton kung ano sa sulat ni James? Ano? No need na kapatid. Okay. Pastor Camilo will explain that paano sa buhaton. Okay? I-explain na niya sa inyo. So, kinahanglan kanila ang atong i-translation. Kasi pag iyan na gani ang may tabo, mura mo ka ng nag-hermeneutics preaching. Kung saan kabalo mo sa hermeneutics preaching,
Ato yung study yan, mo tayo yung gipang feed, tanan. Informative preaching ang may tabo. Nabalog ako mga Exxon, si James, a brother din yan ni Jesus, no? Ano ba? Nabalog ako si James, katong dito pa nagtuo kay Jesus, katong nag-resurrect po siya. So, more on informative ang naitabo. Pag-abot sa homiletical, more on application. Heart matters. Heart ang natuwang tungkol. Muna na sa preaching. Sige. Don't worry, makata po may example paano. Okay. And, that's why, kinahanglan natin hermeneutics, principle of comprehending the context, exegesis, muna na inyong studies, muna na inyong data, observation, sana, interpretation, o application. And may use na to transition to exposition, which is the expository preaching, o pwede siyang matudlo sa duha ka buok. Pwedeng pedagogy or teaching, or pwedeng homiletics or preaching. Now, what is the difference between teaching or preaching? It's an idea. Ano may idea na? It's an idea. What's the difference nila, Pastor? Kanang nagatod teaching or preaching? Ano idea? Wala kanang preaching na, natudlo kong gyapon na. Sa may, ano? Some teaching is more on? Okay, more on informative. And ang preaching is not interaction. Okay. Usually, ang teaching sa Bible study, cell group, o any small group na pwede niyong pagdadalon. Pero pag-abot ng preaching, dari na. Pero apil magyapon na sa if, di ba, Pastor? Nabitaw natay, natay apostleship, teaching, evangelist, preach, prophet, o sa ikatulo, preacher, pastor. So, preacher, preaching, pero ang preaching dili na sa proper, proper pulpit na. Hindi man ka pwede may di ba, Pastor Albert, wala ka ba? Mo ask ka ng confirmation nga mag-interaction, muna interaction pag preaching na. Ibig sabihin, more on proclamation na sa Word of God. Ang magiging interaction na lang na is, Amen. Ano na. Pero sa teaching, pwede di ka mungutan. Kanina itong ginabuhat ko ron is teaching. Okay? Una itong ginabuhat yung teaching. Then after this, preaching nanyo. Preaching nato. Okay. Nakuha na to. Okay, usahay, na ay mga naka-observe mo, ang usa na preacher, ang iyang technique murag teaching. Number 1. Number 2. Number 3. Murag na, di ba? Okay. Yes, naamo yung mga gift po sa teaching. Naamo yung mga preacher, gift po ng preaching. Nga heart ang ginagawa. Heart ang ginagawa. Ang teaching, knowledge ang ginagawa. Informative. That's why ma-differentiate natin na. That's why sa mga grupo sa TLM, na may kauban nga nag-preach siya pero ang paminaw siya, teaching. Yun? Merang teacher type, naging kayo siya ba? Pero naapon may kauban sa grupo nga pag mag-preach siya, preacher din ang iyang, preaching din ang iyang ginabuhat. So, po na siya. Pero pwede na siya ma-develop. Pwede siya ma-practice. Pwede ma-improve. Ito yung mga teachers natin. Wala tayong mga teachers, teachers. Teacher, pero wala rin teach. Teacher naman. Okay, so muna siya kapatid. That's why, pag teaching gani, teaching yun ka, teaching method yun ang ginagamit. Pag nag-preach yun ka, preach yun ka. Dapat ma-differentiate nato ng approach. Okay, hindi yun nato pwedeng para isabay ang teaching sa preaching. Ilahin yun nato siya. Okay.
So, that's babagang mo na end sa ako ang presentation today at this Tuesday. Okay, so 5 minutes break. 5 minutes break. Continuation na kay Pastor. 5 minutes break.